Kung isa kang estudyante na nanonood nito ngayon o may anak ka na estudyante, may gusto akong sabihin sa iyo. Una sa lahat, proud ako sa iyo. Oo, kahit hindi kita kilala. Kahit hindi ko alam ang pangalan mo, proud ako sa iyo. Kasi alam kong hindi madali maging estudyante. Maraming tao ang akala nila madali lang ang buhay estudyante. Papasok, uuwi, mag-aaral, matutulog. Paulit-ulit lang. Pero ang totoo, maraming estudyante ang may mga laban na hindi nakikita ng ibang tao. May mga estudyanteng hirap sa pera. May mga estudyanteng hirap sa pamilya. May mga estudyanteng may pinagdadaanan sa mental health. May mga estudyanteng natatakot sa hinaharap. At may mga estudyanteng pakiramdam nila na hindi sila sapat. At baka isa ka dun. Malapit na naman ang pasukan. At habang ang iba ay excited, may ilan na kinakabahan. May ilan na natatakot. May ilan na nagtatanong, kaya ko kaya ulit? Paano kung bumagsak ako? Paano kung hindi ko kayanin? At alam mo, normal lang maramdaman yan. Naalala ko rin nung estudyante pa ako. Naalala ko yung mga maagang paggising, yung pagmamadali, yung pagsiksikan sa commute, yung pagod na pagod ka na pag-uwi, pero kailangan mo pang gumawa ng assignments. Naalala ko yung pakiramdam na parang ang daming expectations o ang taas ng expectations ng mga tao sa'yo. At minsan, parang nakaka-pressure. Kasi habang bata ka pa, parang gusto na ng mundo na alam mo na agad kung ano ang gagawin mo sa buong buhay mo. Pero ang totoo, marami sa atin noon ang nangangapa rin. At okay lang yon. Hindi mo kailangang alam agad lahat. Hindi mo kailangang maging perfect. Hindi mo kailangang maging top student para maging mahalaga. At gusto kong malaman mo ito. Mahalaga ka sa Diyos. Hindi dahil sa grades mo. Hindi dahil sa achievements mo. Hindi dahil sa medals mo. Mahalaga ka dahil anak ka ng Diyos. At napakaganda ng sinabi ni Jesus sa Bible. Sa Matthew chapter 19 verse 14, sinabi niya, "Let the little children come to me, and do not forbid them, for of such is the kingdom of heaven." Napansin mo ba? Napakalapit ng puso ni Jesus sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga taong madalas minamaliit ng mundo. Habang ang ibang tao noon ay tinataboy ang mga bata, si Jesus mismo ang nagsabing palapitin sila. Kasi mahalaga sila sa Kanya. At gusto kong malaman mo ngayon, hindi lang mahalaga ang mga kabataan sa Diyos. Kayo rin ang pag-asa ng hinaharap. Madalas nating marinig ang kasabihang, ang kabataan ang pag-asa ng bayan. At totoo yun. Pero gusto kong dagdagan. Ang kabataan rin ang pag-asa ng pamilya. Ang pag-asa ng komunidad. At isa sa mga paraan ng Diyos para baguhin ang mundo. Kaya huwag mong maliitin ang sarili mo. Huwag mong isipin na bata ka lang. Huwag mong isipin na wala kang halaga. Kasi may plano ang Diyos para sa buhay mo. At baka hindi mo pa nakikita ngayon, pero meron.
May mga estudyante ngayon na umiiyak dahil sa grades. May mga estudyante na pakiramdam nila failure sila. May mga estudyante na ikinukumpara ang sarili nila sa iba. Nakikita nila sa social media na parang lahat successful, lahat magaling, lahat masaya. Pero gusto kong sabihin sa'yo, hindi karera ang buhay. Hindi mo kailangang mauna sa lahat. Hindi mo kailangang maging katulad ng ibang tao. May sariling timeline ang Diyos para sa bawat isa. At minsan, ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging estudyante ay hindi yung exam, hindi project, hindi thesis, kundi ang paniniwala na sapat ka. At kung may isa kang dapat tandaan ngayong pasukan, sana ito yon. Mas mahalaga ang pagkatao mo kaysa sa report card mo. Mas mahalaga ang puso mo kaysa sa grades mo. At mas mahalaga ka sa Diyos kaysa sa anumang pagkakamali na magagawa mo. Kaya kung kinakabahan ka ngayon, kung natatakot ka sa pasukan, kung pakiramdam mo hindi ka handa, huminga ka muna. At tandaan mo, hindi mo kailangang harapin ang school year na ito ng mag-isa. Kasama mo ang Diyos. Kasama mo siya sa unang araw ng klase. Kasama mo siya sa bawat exam. Kasama mo siya sa bawat recitation. Kasama mo siya sa bawat problemang haharapin mo. At ngayon, gusto kong ipagdasal ka. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, dalangin ko po ang bawat estudyanteng nanonood ngayon. Lalo na ang mga kinakabahan para sa nalalapit na pasukan. Lord, kayo po ang nakakakita sa bawat takot nila, sa bawat pangamba, sa bawat insecurities, sa bawat gabing hindi sila makatulog, kakaisip tungkol sa kanilang kinabukasan. Panginoon, bigyan niyo po sila ng karunungan. Bigyan niyo po sila ng lakas. Bigyan niyo po sila ng tiyaga kapag napapagod sila. Kapag nahihirapan sila sa kanilang pag-aaral, gabayan niyo po sila. Kapag natatakot sila, palakasin niyo po ang kanilang loob. Kapag pakiramdam nila ay hindi sila sapat, ipaalala niyo po kung gaano niyo sila kamahal. Ingatan niyo po sila sa kanilang pagpasok at pag-uwi. Protektahan niyo po sila sa daan, sa paaralan, at sa lahat ng kanilang pupuntahan. Pagpalain niyo rin po ang kanilang mga magulang, ang mga guro, at ang lahat ng taong tumutulong sa kanila para makapag-aral. At higit sa lahat, ilapit niyo po sila sa inyo upang sa bawat tagumpay, kayo ang kanilang pasasalamatan. At sa bawat pagsubok, kayo ang kanilang takbuhan. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At bago tayo magtapos, gusto ko lang magpasalamat sa lahat ng mga bagong nanonood ngayon. At sa lahat ng nag-subscribe, nag-like, at sumusuporta sa channel na to. Maraming salamat sa inyo. Kung may kakilala kang estudyante na malapit nang pumasok at kailangan makarinig ng mensaheng ito, pwede mong i-share ang video na to sa kanya. At gusto ko ring malaman
Ano ang pinaka-prayer request mo ngayong school year? I-comment mo sa baba. Maaaring tungkol ito sa studies, pamilya, kalusugan, kaibigan, o kahit anumang dinadala mo sa puso mo. At sisikapin kong maisama ang ilan sa mga prayer requests nyo sa mga susunod nating videos at panalangin. Kung gusto mo pa ng mas maraming dasal at mga mensaheng makakapagpalakas ng loob, maaari kang mag-subscribe at samahan kami sa susunod na video. At tandaan mo, hindi mo kailangang maging perfect para mahalin ng Diyos. Mahal ka na niya ngayon pa lang. Maraming salamat.